Kamusta naman po natin ang sitwasyon sa probinsya ng Bulacan? Nasa Hagonoy si Marisol Abduraman. Marisol? Pia, halos buong Hagonoy, Bulacan ang lubog sa baha dahil sa bagyong Uwan. Kahit saan ka man ata lumingon dito sa Hagonoy, baha ang makikita mula sa mga kalsada, simbahan, pati nga munisipyo lubog sa baha. Sa barangay San Agustin kung saan tayo naroon ngayon, Pia, hanggang bewang pa rin daw ang baha sa mga looban. Hanggang hita naman sa kalsada. Kaya hanggang kaninang umaga may mga naghakot pa ng mga gamit para lumikas. Hindi na rin kasi ligtas sa kanilang mga bahay. Ayon sa barangay sa ilang residente rito, mag-alas 9 raw kagabi nang tumaas ang tubig. Kaya tuloy-tuloy pa rin daw ito hanggang kaninang umaga. In fact, hanggang sa mga oras na ito, Pia, ay baha pa rin. Bagamat bahagya naman daw itong humuhupa. Sa barangay Santa Monica, bagamat humupa na rin, hanggang hita pa rin ang baha. At Pia, bukod doon sa mga barangay na ating nabanggit, marami pa rin mga barangay dito sa Hagonoy ang baha. At simula kaninang umaga, Pia, paiba-iba ang panahon na ating nararanasan dito. Minsan umuulan ng malakas, minsan naman ambon lang, umaaraw, pabugso-bugsong ulan. Minsan umaaraw kahit umuulan, pero alam mo, ika nga ang hindi nagbabago dito o yung consistent ay, gaya na yung nakikita sa ating likuran, baha pa rin. Pero kung ikukumpara ang sitwasyon, kaninang umaga nang dumating tayo, Pia, medyo okay na yan ng konti. Dahil humuhupa naman na, yun nga lang, ayon mismo sa mga taga-barangay at mga residente, mabagal ang paghupa ng baha. Pia. Marisol, yun nga yung tatanong ko, no, sa karanasan ng mga residente dyan, mga kababayan natin dyan, gaano katagal bago humupa ang ganito kataas na level ng tubig baha? Pia, nanggaling tayo dun kanina sa looban, ano? Ito yung mga talagang inakyat na nila sa ikalawang palapag ang kanilang mga bahay sa tansya nila. Aabutin pa ito ng ilang linggo. Ang problema kasi, Pia, bukod doon sa pagbaha, dahil dala ng ulan, ang isa pang nakakadagdag ika nga o na nagpapalala ng sitwasyon ay yung high tide. Kaya hindi araw ang binibilang dito, kundi linggo. At dito nga sa ating kinaroroonan, sabi nga nila, baka pagka nag-uulan pa dito, dahil nga tuloy-tuloy rin ang high tide, baka nga linggo rin ang abutin bago ito humupa. Sa barangay Santa Monica, Pia, na ating napuntahan kanina, mula July pa ang baha na kanilang naranasan, pero pinalala lamang daw ng bagyong Uwan kagabi, Pia. Naku, Marisol, alam natin na syempre kapag hindi agad bumababa yung tubig baha, dinadaanan na yan. At importante, halimbawa tulad mo, nakasuot ng waders o kaya bota. Pero may nakikita tayo, mga kababayan natin na pilit pa rin lumulusong sa baha, na nakatsinelas, nakapaa. Ano ba ang paalala ng mga otoridad para maiwasan, no, ang pagtaas bigla ng mga kaso ng leptospirosis o sakit galing sa baha? Pia, alam mo, siguro sa tagal na rin natin nagko-cover, hindi lang naman tayo dito sa Hagonoy, Bulacan nakaka-encounter ng ganyan. Kahit nga dyan sa Metro Manila, lalo na dyan sa Metro Manila, paulit-ulit naman talaga yung paalala ng ating mga otoridad na kung maaari, huwag nang lumusong sa baha. Sa katunayan, Pia, halos lahat na nakakasalubong natin kanila, ang tanungan natin, bakit ho kayo sumusuong sa baha? Iisa lang kanilang sagot, no choice naman ho kami. At yung iba naman kasi, lagi nilang sinasabi, sanay naman na kami. Parang sa taon na binilang na nila, na tagal na nilang nakakaranas ng baha, wala pa naman daw nangyayaring ganun. Pero ganun pa man, paalala ng ating mga otoridad, huwag kumpiyansa, kaya mag-iingat pa rin, magsuot pa rin ng bota. At tulad ng nabanggit mo, Pia, marami na rin tayong mga nakita dito, Pia, na nakasuot ng tinatawag nilang jumper boots. Ito yung wader nga. Parang naging normal na outfit na lang yan ng mga kababayan natin dito. Kasi yun na nga, halos lagi na lamang binabaha dito sa kanilang lugar. Alright, nako Marisol, sana pakinggan ang abisong ito at ang paalala ito na mag-ingat at syempre uminom ng gamot kung sakaling lumusong na nga sa baha. At maraming salamat sa iyo, Marisol Abduraman.